Ladies and gentlemen, meron mo tayong pag-usapan. Ito naman po expose naman. Expose lang natin ito para maitulong na natin sa bayan natin. So, ang ating pag-usapan ay isang port collector ng Bureau of Customs doon na naka-assign sa Cagayan de Oro City. So, ngayon, ang examinin natin, ito pong klase ito. Bago ko ipresenta, bibigyan ko lang kayo ng konteksto. The context of the story is this. This man is a brother of the well-known beauty queen noong araw na ang pangalan ay si Aurora Gayuso Sevilla. Siya po ay civil engineer at ang kanyang kaklase, ang istorya natin, nagyumaman siya. Ang style na pagyaman niya, nakakaiba. Kakaiba. Ay isang wala-wala rin ito, pero nagkakaroon at nung nagkaroon, bilyonaryo na siya. Ang kanyang pinanggalingan ay kanyang asset. Ano ba yung asset niya? Yung matapang siya gumawa ng korupsyon para lamang yumaman. So, ibig sabihin, kung magtatanong tayo, how to be rich, kakanta ka lang. Hindi, kung how to be rich, you must not sing a song, I wanna be a billionaire. Oh, yes, I will. Hindi yun makakayaman sa iyo. Sasaya ka lang sa kanta. Pero ang katotohanan po ay ang pagyayaman ng isang tao, mas madalas po maraming yumaman sa lakas ng loob sa pagnanakaw. Ang pagnanakaw dito na ating ipepresenta sa inyo ay ito po yung sinasabi na kapatid ni Aurora Gayuso Sevilla. Isang beauty queen po. So, beauty queen siya na noong 1984, siya yung Miss Binibining Pilipinas 1984. Mutya ng ano? Mutya ng Pilipinas bang tawag doon? Basta nag-contest siya sa Miss World 1984. Hindi nga siya nanalo sa Miss World, pero sobrang gandang babaeng ito. 1984. At naging artista. Dahil sa kanyang ganda, naging artista. At marami siya naging sumikat din siya, kaya lang bandang huli siguro ay kakulangan ng tinatawag na tamang diskarte. At syempre naman, sa katotohanan, hindi ko alam, sa tingin ko hindi ito nakatapos ng pag-aaral. At dahil hindi nakatapos pag-aaral, madali siya nahulog sa mga bisyo. So, nahulog din siya sa bawal ng gamot. Tapos, ang kanyang kasikatan ay nung bandang huli, ay nauwi siya sa wala. Pero ang totok ng kwento natin ay ang kapatid niya na si Arthur Gayuso Sevilla. Sino si Arthur Gayuso Sevilla? Siya po ay isang tao na sabi ko kanina, yumaman at yayamanin. Ang mga yayamaning tao po ay yung tao matapang magsamantala ng kanyang pwesto. Kung ang kanyang pwesto ay magbibigay ng yaman. So, dito pag-usapan natin yung si Arthur Gayuso Sevilla, isang civil engineer kagaya ko, pero mas maswerte siya sa akin. Kasi naging port collector siya sa Port of Cagayan de Oro City. At mula nung naging collector siya, siya naging bilyonaryo. At dahil siya bilyonaryo na, maraming pera, at mahilig sa manok, marami siyang manok, at nakasama siya ngayon sa alpha list ni Atong Ang. So, ibig sabihin, maswerte siya, hindi siya sinama sa kaso na sinampa ng Department of Justice laban sa mga alpha list. Tapos, marami din siya mga kabayo, karerista dito sa kabayo eh. At saka siyempre sa bungero.
Ang big time talaga sa bungero, hindi lang yung basta-basta tari-tarian lang. Mga pang-barangay na sabong, itari-tari lang eh. Yung mga hakfight, wala sa kanya yan. Ang kanyang good fight, big fight, sabong. Nung lumaki siya, pati mga anak niya, ginagawa pa yung sabongero. So mga nepo baby niya talaga, bitbit ng mga manok na, na mamahalin. Siya po ulitin ko lang, Arthur Gayuso Sevilla. Junior, Junior. So, pero para bago mo siya makilala, ipakita ko muna sa inyo yung kapatid niya noong 1984 na napakaganda. Ito po yan. So, ito yung black and white pang litrato, kita mo ng ganda na Tony Puff, Beauty Pageant Image Collection. Pero sa alam ko, parang nag-aral doon sa St. Paul eh. So, graduate siya sa St. Paul. Alam mo ng mga taga St. Paul, mga magaganda din eh. So, yan po ang kapatid niya. Pero ito naman po si Arthur Sevilla. Ito na siya nang yumaman siya. Babaero din, ang daming asawa. Paswerte siya, hindi siya kinakasuhan ng bigamy. Kaya nga, pag makita ko yung mga misis nito, tsaka sino, pipilitin ko na kakasuhan siya ng bigamy para mamigay siya ngayon ng pera para i-withdraw ang kaso. O, yan po siya. Yan po si Arthur Sevilla, Arthur Gayuso Sevilla. Yan. Ang pwesto na ito ay nakuha noong 20 November 2024. District Collector Arthur Sevilla Jr. presided over his first management committee meeting with all deputy collectors, sub-port collectors, and division chiefs of the Port of Cagayan de Oro, including the sub-ports of Iligan, Ozamis, and the Mindanao Container Terminal. The meeting took place at the Bureau of Customs Conference Room in Macabalan, Cagayan de Oro City on November 13, 2024. The discussion focused on the proper implementation of directives on the district collector. Ito yung mga meeting niya noon. Ito siya. Yan. So, you could just imagine how good is he, how good is he in taking money. Okay. So ngayon, pagkatapos ko na maipakita ang mukha niya, nais ko lang sabihin sa inyo na napakarami ng property niya. So, ang unang property ibibigay ko sa inyo ay yung property niya marami siyang property Ang una lang muna pakita ko kasi medyo mabait naman ako. Isang property lang. Gagawin nating series ito. So, parang Netflix. So, episode 1. Gagawin natin pang Netflix ito. Episode 1. Itong episode 1 ay ito po yung kanyang bahay sa Lipa City. Sa barangay, anong pangalan ng barangay na? Sa Pleasant, ito, Pleasant Drive. Anong pangalan nito? Ito, nakita mo niya, bahay niya, compound. Yeah, what a compound. Sa, Bukbuk? Ano ba yung pangalan? Bulbok Road. Sa Lipa City. Pagilingin Bata. Barangay Pagilingin Bata. Okay. Tapos, ito nakita nyo, napakalaki. Ilang hektarya kaya itong compound na to? Siguro mga 6 na hektarya to. Ngayon, sa loob nito, ito po yung laman niya sa loob. Makita niyo yung laman ng loob ng ng compound. Just to imagine how rich is he. He is a billionaire. My God. Hindi siya flood control contractor. Wala yan sa kanya, ma-flood control. Wala yan. Small time lang kayo pa mag-flood control. Ito siya, big time smuggler. Yan. Kita mo kabayo niya. Tapos in the background, mga farm niya sa mga kwan. Sa mga manok. Talagang super big time to. Yan pa yan pa kita mo?
Ang kanya, yan yung mga makita malapitan, tingnan mo malapitan, yung mga manukan niya. Ang kapares ng manukan, GT's manukan, pero kinakain yung manok doon, dito hindi. Pinapakain ng manok dito. Yan. Ayan pa, mga manok, Texas lang, panlaban talaga. Oh. Ito po ay nadukot lang namin to sa Facebook page ni Doc RJ Ballesteros. Pasensya ka na, Mr. Ballesteros. One pleasant day at pleasant drive. Ay, nako. Oh, may kabayo. Yan po, makita mo sa loob ng Pleasant Drive compound. Okay? So, yan po ang yaman, tagong yaman. Tagong yaman. Tagong yaman ni Arthur Gayoso Sevilla Jr. Ha? At tanong, tika mo na, bago ko sabihin kung paano, ganito po ang sistema niya, paano siya kumita. Di ba, kolektor ka, ikaw yung boss. Sa Cagayan de Oro City, siya yung boss. Di ba, Toto? Ilonggo rin ito eh. Kamag-anak siguro ni Lisa Arlalita Marcos kasi si Lisa, Ilongga. At isang asawa niya, ang kapatid niya si Aurora Gayoso Sevilla, siyempre mga kilala siya ng mga Ilonggo families. So kaya binigyan siya ng pwesto. Nung maupo si BBM, ginawa siyang port collector sa Cagayan de Oro City. Pagka-collector ka sa Cagayan de Oro City, lahat ng mga subports, Iligan, Usamis, lahat-lahat doon, mga palibot na mga kandon, ay sakop mo. So ngayon, paano siya kumikita? Ito, ikukwento ko sa inyo. Ladies and gentlemen, sa dami-dami po ng kanyang pwedeng diskartihan, dumidiskarte po siya sa pamamagitan ng mga parating o smuggling ng mga client niya na mga Chinese, na mga rice traders, na mga traders ng bawang, sibuyas, bigas, at iba pa. Okay, paano siya dumidiskarte? Ganito po. Ang mga kliyente niya, siyempre bawal yan na ikaw ay dumiskarte kasi ikaw ay hepe. Ang itrabaho mo doon ay mangulikta ka. Pag mangulikta ka sa kada import, may parating, kukoleksyonan mo siya ng bayad na buwis ng tawag ay taripa. So kung makolekta niya, siya na ngayon magre-resibo. Siya pepirma, siya mag-certify kung ilan ang in-import ng bawat isa. Ngayon, para hindi halata, gumagamit siya ng bumuo siya ng kumpanya na single proprietorship. Nakarehistro sa DTI. Anong pangalan niya? Nung kumpanya niya? Hinanapin ko. Port Salt na kumpanya niya. Sa Port Salt Trading. So ang ginagawa niya po yan ang kunwari pinalabas niya na consignee. Kung mag-import ka sa Vietnam ng rice, ipapadala, dapat may tatanggap. At pinapalabas niya ang tagatanggap na bumili ay yung Port Salt. Ang Port Salt po ay siya mismo ay may gawa ng pangalan ng kumpanya. Pero hindi po nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa ibang tao at ginamit na lang niya na papakita lang na ibang tao may-ari. So ngayon, ang ginagawa nitong taga-Bacolod na ito, alam ko pa taga-Bacolod to eh. Ang ginagawa niya ay mag-import, mga kausap niya mga Chinese na mga smugglers, ipapangalan ngayon sa ginagamit niya na Port Salt Trading. Yun ang kunwari bumili. Ang hindi alam ng Bureau of Customs, siya may-ari nun. Pinapangalan niya lang sa kanyang best friend. Best friend since elementary, since grade 1 kaklase niya. Yan, pinangalan niya doon.
Ang akala naman ng best friend niya, kasi siyempre magandang pwesto na siya, makakatulong siya sa best friend niya. At inalok siya na gumawa ng negosyo, pinangalan sa best friend. At mula noon, nung pinangalan sa best friend, nagbukas siya ng checking account, lahat ng checking booklet ay pinapapirmahan niya sa best friend niya, pero siyang may hawak. Tapos, bumibili siya ng mga sasakyan, pinangalan sa best friend niya, pero siyang gumagamit. Bakit? Para hindi malalaman. Ngayon, siyempre, lahat naman po ng mga opisyal ng gobyerno ay kailangan magsusumiti ng tinatawag na SALN. Ano ba yung SALN? Statements of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ano ba yun ibig sabihin? Assets, yun mga kayamanan mo. Ano-ano ba yung mga kayamanan? Maaring mga manok, pasok. Dapat isabang mo mga manok, mga kabayo na pangarera. Ang farm mo, magkano property mo na compound na kagaya niya sa Pleasant Drive, nandoon sa Pagilingin, Barangay Pagilingin Bata, sa Lipa City. Magkano ba yan? At sa loob dyan may mga kabayo, magkano ba lahat, pati mga mansion, mga building? Ilagay mo yun sa assets, liabilities, and net worth na statement mo. Na pirmahan mo pa yan at sumpaan mo pa. At pag sinumpaan mo yan, kasama sa sumpa mo na ikaw ay pwedeng maikulong kung ikaw ay nanunumpa sa kasinungalingan. Nang ibig sabihin, kapag hindi mo sinama yung Pleasant Drive mo na compound doon sa Bulbok Street, doon sa Barangay Pagilingan Bata, sa Lipa City, ay pwede ka nang ikulong sa isa lang yan sa pagsisinungaling na hindi mo nilagay. Kasi ang utos ng Republic Act 6713 at saka ating konstitusyon sa Article 11, nagsasabi na ang bawat opisyal ng bayan, walang exception, pati kayamanan ng asawa mo, kahit na kayo ay nakasal na may prenuptial agreement kayo. Kaya mali po si Kiko Pangilinan na hindi niya sinama sa SALN ang property ni Sharon Cunita. Mali po yan kasi utos mismo ng batas. Pati property ng misis mo, ilagay mo. Kaya dapat ikulong din yan si Kiko Pangilinan. So anyway, let's go here. Ang itong kay Mr. Arthur Sevilla Jr., Gayuso Sevilla Jr., kamag-anak niya yung basketball player na si JB Gayuso. So, sigurado ba kung kakasuhan na, gawan ko ng paraan makasuhan ito sa SALN na hindi niya sinama. Pero actually, marami pa siyang property. Billionaire po siya. Kaya ako nagkamali, civil engineer din ako, pero nag-lawyer. Dapat civil engineer, nag-apply ako magiging port collector. Kung collector ako, kung sabi ko nga, kung gusto mo yumaman, tapang. Ha? Kay Digong, tapang at malasakit eh. Ang sa kanya ay tapang at saka pangkuha ng pera. Kaya ganun ang ginagawa niya. O siyempre, ang tapang at pagnanakaw, siyempre nagsisinungaling siya. So dito mo talaga masasabi na makikita mo ang tapang, ang sinungaling ay talagang kakambal ng magnanakaw. Kung nagnakaw ka, kailangan mo magsinungaling para hindi masama sa listahan. Kasi kung masama sa listahan, magiging ill-gotten wealth yan. Magiging tagong yaman. At kung hindi mo mapapaliwanag sa korte ang tagong yaman mo, patay kang bata ka. Kunin ng pamahalaan yun. Kaya dito, maghanda ka na, Mr. Arthur. Ganda pa naman pangalan mo. Parang si King Arthur. Arthur Gayuso Sevilla Jr., kapatid ni Beauty Queen Aurora Gayuso Sevilla. Maganda ka na. Kasi po, ikaw na isusunod. Ngayon, paano siya kumita? Isample lang ako paano siya kumita. Billion siya kung kumita kada taon. Talagang tinalaga siya ni Lisa Araneta Marcos sa puerto na yan sapagkat
kayang-kaya niya ibigay ang hahanapin, ang hinihingi ni Lisa Marcos na mga taripa mula sa kanya. Akalain mo, naniningil ka na ng taripa, magbabayad ka pa ng taripa sa kay Lisa Marcos. So, naniningil siya. Ito ganito. Example lang, 10,000 metric tons. Import, bigas lang pag-usapan natin. Magkano ang bigas ng 10,000 metric tons? So, divide natin sa 25 kilos kada sako. 10,000 metric tons. Divided by 10,000, that is 10 million kilos. 10 million kilos divided by 25 kilos per sack. Anong sagot? Aba, meron tayong 400,000 sacks na bigas. Ngayon, magkano ang sinisingil na buwis dito o taripa? Ang pag pinag-usapan natin ang bigas lang, mayroon pong batas na ini-sponsoran niya ni Cynthia Villar noong araw. Yung tinatawag ng RTL, Rice Tarification Law. Nagsasabi po ang Rice Tarification Law, walang pakialam ang pamahalaan natin kahit gaano karami ang i-import mo. Basta kay babayaran mo lang ang taripa. Tinaas ng batas ang taripa sa 50%. So, kung 400,000 pesos, 400,000 sacks ang kapag equivalent ng 10,000 metric tons, ay magkano ang babayarang taripa? Pag 50%, sabihin natin sa Vietnam ay nasa 800 po. 800 pesos ang isang sako. So, 400,000 sacks. 400,000 sacks times 800,000 pesos. 800 pesos, yan. So, ang halaga ay 320 million pesos. Pag nag-import ka ng 400,000 na bigas sa Vietnam at halaga ng isang sako ay 800 pesos. So, ang tanong, magkano ang buwis na babayaran mo? Simple. Kung mathematician ka, simple lang yan sa'yo. Kung arithmetic lang kasi ito eh. Maalala mo ngayon MDAS, my dear Aunt Sally. Ibig sabihin, pag meron kang equation, MDAS, unahin mo multiplication. My dear, tapos division. Aunt, addition. Sally, subtraction. Ganun po yan, mag-compute nag-lecture lang ako ng kunti sa math kasi mathematician ako. Best in math pa ako nung nag-graduate ako sa Coronadal National Comprehensive High School. Pasensya na kayo. Mayabang ako sa math. So anyway, ang nangyari dito, 320 million pesos ang base price. Ang halaga ng 400,000 sacks na bigas. Magkano babayaran na buwis? Ito po, times 50%. What is 50%? Is 1/2 of 320. That is 160 million pesos na tumataginting ang babayaran ng isang importer sa ating port. Anong diskarte ni Arthur Sevilla? Simple lang. You do not need to be an engineer. You do not need to be a lawyer or a doctor or whatever for you to earn big. You will earn much bigger than any lawyer, any engineer, any doctor combined. Magkano yun? Ganito lang diskarte dyan. 160 million ang dapat bayaran na tax. Sasabihin lang yan. Lalapit ngayon ng Chinese sa'yo na importer. Gamit ko po, pangalan ko, itong ginamit kong consignee, yung port salt trading. Okay, yan ang consignee. So, ano gagawin mo? Dahil ikaw ang port collector, pwede mong sabihin, kunwari, in-inspect mo, they are all in good condition and everything was accounted for. And the count of the number of sacks were true and correct based on the inspections.
Ang unang style niya, pwede niyang gawin 200,000 sacks lang. Pwede niyang gagawin 200,000 sacks lang in-import. Ganun ang una. So kung 200,000 sacks, magkano babayaran ng ano? So magre-reduce ngayon, ang babayaran lang na buwis ay good for 200,000 sacks. Ang 120,000 sacks naman na buwis na babayaran ay kahit ikalahati mo na lang, yun ibabayad sa'yo ng Chinese. Pero mas magandang ganitong diskarte. Siyempre, papasikat ka sa kwan mo. Papasikat ka sa boss mo, kay Ariel Nepomuceno. Pasikat ka doon kay Ariel Nepomuceno na siyang customs collector. Boss, sabi niya, I assure you, I can earn an income of 1 billion a year. So gagawin niya ngayon, imbes na gawin niya 400,000 sacks at 320,000 pala na 400,000 sacks na bigas, tag 25 pesos ang per sack, ay i-declare niya 400,000 sack. Pero boss, ang presyo ng kinuha niya sa Vietnam ito 600 pesos lang isang sack. Imbes ang totoong presyo is 800,000, 800 pesos kada sako, i-declare niya lang na 600 lang. In other words, dinaya mo ang totoong presyo. Pag dinaya mo ang totoong presyo, ang ibabayad mo ngayon sa gobyerno ay equivalent lamang ng 600 pesos times 400,000. O ito. Ito ang mangyari. So, pababayaran mo lang sa boss, sa kliyente mo na in-check, 240 million lang. Ngayon, para bababa, dayain mo pa yan. Sige, bigyan mo lang ako 200 million. Akin na lang, ako na bahala. Dinaya ko na. O di kaya, bigyan mo ako 300 million. Imbes ang babayaran mo ay napakalaki. Sabihin mo na lang na imbes na 320 million babayaran mo sa in-check na kayakan mo, nakausap, magbibigay na lang sa iyo ng 240 million. Ikaw naman, gusto mo pa dayain, dinaya mo na nga, dadayain mo pa ulit. So, ipapasok mo ngayon ang what is 50% of 240, 120. So, ipapasok mo ngayon ang 60 million na koleksyon ng ganda ng koleksyon ng Cagayan de Oro Port, 60 million. Gusto pala ba siyang ganun? Ilan yan? Kung nagpaparating na mga pagbigas weekly, kahit isa lang. So, 4 na 60 million ang ibibigay mo sa port. 4 times 6, 240 million, nag-i-income ang Port of Cagayan de Oro City sa bigas lang na isang kliyente lang ng 240 million in 1 month. Pero ang hindi nila alam, 240 million din ang binulsa mo. Di ba? Actually, the simplest kind of work to do. At I think even a grade 1 who knows how to count, who knows how to add, who knows how to subtract, who knows how to multiply and divide, ay kayang-kayang trabaho na yan. Hindi mo na kailangan maging abogado para magawa mong trabaho yan. Di ba? Senyor Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Feliz Navidad. So, ganon. Hometown mo pala, Virgie Piquero, Cagayan de Oro. Nako, naloko kayo nito ni Toto Artor, ha? Toto Artor! Toto Artor! Gayuso Sevilla Jr. Pahingi naman ng pera kasi may raming magandang Pasko mo. Tapos kakanta na lang kami, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ay, ito siya, yung kwento nito, isa lang yun sa sunod, ididetalye ko ang lahat ng ginawa ng gagong ito. Ay, hindi naman gago para mabigyan tayo ng pera. Hindi gago. Ang ginawa mo, alam mo ang ginawa sa kanya? Yung best friend niya, lahat ng kotse na binili niya, pinangalan sa best friend niya na wala man lang ni piso hindi niya binibigyan.
ang bahay niya na binili, pinapangalan sa ibang tao. Pati manok, binili, pinangalan sa ibang tao. Walang nakakapangalan sa kanya, kukunti lang. Tapos, kapag ni-amlak ito, pag ma-amlak ito, huwag na natin tingnan ang kinikita kasi wala sa pangalan niya. Anong gagawin niya? Huling-huli siya kapag lumabas ang amlak. Oy, bakit hindi mo wini-withdraw ang bank account mo sa sweldo mo? Ha? Ano mayaman ka? Bakit hindi ka kumukuha ng sweldo mo? Hindi ka minsan nag-withdraw sa sweldo ng bank account mo. Huling-huli ka. Ha? Kaya iniipon ko lang po, sapat na po kami ng ebidensya. Iniipon ko lang at sasampahan kita direkta sa ombuds. Hindi ombudsman. Direkta tayo sa Sandigan Bayan. Hindi ko na kailangan dumaan ng ombudsman. Didirekta na kami sa Sandigan Bayan. Ang kaso mo na ipapile ko is ill-gotten wealth. Unexplained wealth muna. Unexplained wealth. Bakit unexplained? Ipapile ko si ill-gotten. Kasi pag hindi mo may ipaliwanag ang kayamanan, hindi naman ibig sabihin na ninakaw mo. Kaya unexplained wealth na muna kami kasi wala naman kami pruweba kung paano mo ninakaw. At least kung unexplained wealth, ipasabida ko lang sa Sandigan Bayan ang iyong 201 file, lalabas ngayong magkano sweldo mo. At ipasabina ko ang amlak sa Sandigan Bayan, lalabas ngayon ang pera mang bank account mo sa sweldo ay hindi man lang na-withdrawhan kahit piso. Ang ibig sabihin, pag nangyari yun sa 3 taon, ibig sabihin, may iba kang pagkakitaan na pinapangkain mo. Tapos, ituturo namin isa, yung pinakita ko lamang sa inyo ngayon, iyon lamang po ay napakalaking compound, 6 hectares compound dyan sa Lipa City. At ang laban yan sa loob, mga manukan country, kasi sa bungiro ka. Kasama po siya sa alpha list ni Atong Ang. Yan, hanggang dyan na muna tayo ha. So ladies and gentlemen, abangan nyo naman kasunod ito. Yan po ang episode number 1 ng ating Netflix, Arthur Gayuso Sevilla Jr. ang title ng ating pelikula. Okay? Magandang salamat. Mag-shoutout talaga ako. Episode 1 lang yun. Sabi naman ni Enrique, sir, yung kalbong ito, puro hersey. Nakita mo na ng mga litrato, sabi ka pa hersey. Sa sunod po, ipakita kong lahat ng mga cheque. Lahat ng bangko na hawak namin bank accounts para makita ninyo. Senior Fernando Rafael Fernandez Cuervo, you make my day. I Toto Housing. At least I want to make you happy. Feliz Navidad. Okay? Tapos, si Virgie Piquero, taga Cagayan de Oro, man di ay ka. Sos, kabuangan ni Oy. Gitunto man kamuan ni Toto Gayuso, si Villa Jr., si Eduardo Bohol. Bagsak talaga ekonomiya natin pag yung administrasyon ang nagtutuloy. Pag uli na sa Bohol, oy! Kahibalubaya ko nga si Congresswoman Tutor, naubos na yung mga lupa doon sa project control. Ara Sausa, hi attorney, you are the best. God bless mo. Mayroon na tayong bagong titulo. Ang title ng ating Netflix ngayon The Arthur Gayuso Sevilla Jr. Story. The billionaire, smuggler, engineer, brother of beauty queen Aurora Gayuso Sevilla. Tikabi nyo, tama ka, attorney. Flat, nandito pala si Bato. Nagbablog. Kamukha ko si Bato, di ba? Maya pabingi sa mga kabalin. Naimbag rabing, mga kadakayo amin. Tapos si Hampi, sino pa? Si Moreno Hibero Jr. Ay! Putsang ina. Good evening, ha?
Good evening, Andyan ka pala sa sa Dumaguete City. Mayong gabi, taga sa tanang taga Dumaguete. Ha? Okay, sino pang isa? Si Polycarps Berazol. Kaya pala ayaw ni Digong magpirma ng waiver noong ni-request Trillanes. Siyempre, pag may pera siya, bakit ka pipirma? Di ba? Kung may pera, pero titignan na lang natin. Enrique Sar, yung kalbong ito, puro tandaan na, tingnan na lang natin pag sinasabi mo na Romano Campo, saludo po ako sa iyo, tuloy niya pa yan. Ituloy pa yan po, episode 1 lamang ito. Pag Netflix, di ba walang katapusan ng series? Kapag marami pang nanonood, dire-diretso. Di ba, parang kagaya ng Batang Quiapo, hindi natin alam ano nangyari kay Tanggol. Gawa naman tayong kwento kay Tanggol. Dito naman, ipagtanggol natin ang bayan. Ferdinand San Juan, good evening. Apo, katotohanan. Okay, hanggang dyan lang at maraming salamat! Nagdadasal ako ng lahat ng mga kurap mamatay. Nauna na si Hakop. Gusto ko sunod si Bini Abante. Sunod si Carabs Paduano. Sunod si Jinky Luistro. Sunod si JJ Suarez. Sunod si, dami pang iba. Sa sunod na lang iba. Si Dan Fernandez. Okay, iyan na lang. Okay, magandang gabi po.